Hello, it's me again, Tina. Sana po'y napakinggan ninyo yung unang bahagi ng mga life events ko na salig sa supernatural or paranormal. By this time, itutuloy ko po yung ilan pa sa mga naaalala kong karanasan at kwentong katatakutan. After po ng bagyong Rosing, lahat ay masasabi ko na parang nagbalik sa normal. Nakapag high school ako, and when I turned 18, I normally met up with my ex sa ibang lugar kasi busy na. Unang punta ko sa bahay nila, sinama niya ako sa taas nun. Pero wag po kayo mag-a-assume. Pinakilala lamang po niya ako sa lola niyang bedridden. Siya na rin kasi yung nag-aalaga sa lola niya. Nung bumaba kami at tumambay sa sala, napatingin po ko sa hagdan. Doon nga'y may nakita kong isang pares ng paa. Paa ng lalaki dahil mabuhok po iyon. Kaya sabi ko sa ex ko, hindi ka pa pala napapakilala sa akin. Kuya mo ba'y nasa taas? At sabi niya, wala. Tayo lang ni Lolang nandito. Nung itinuro ko sa kanya yung paa sa taas na hagdan, bigla din po iyong nawala. Hanggang sa dinedma na lamang po namin at nanood na lamang ng DVD. Tumagal din po yung relasyon namin at nagkaanak kami. Pero after ko pong mga anak ay naghiwalay kami. Nung paalis kami ng baby ko sa bahay, nakita ko po ulit yung pares ng paa sa tuktok ng hagdan, kaya nagpaalam din ako doon ng maayos. Ang sabi ko, aalis na po kami ng anak ko. Basta bibisita lang ako dito kasama yung anak ko sa susunod ha. And years later noon, Sir Red, lahat ng iniuuwi ng ex ko na girlfriend sa bahay nila ay ayaw manatili doon. Weird and creepy daw kasi yung bahay nila dahil parang may nagdadabog kahit walang ibang tao. Nadudulas pa nga daw po sila sa hagdan kahit wala naman daw pong kahit na anumang nakakadulas dun. Basta mga kakatuwang incidents yung nangyari. Pero nagtanong din ako sa sarili ko na nung ako yung nagpupunta doon, wala namang ganun. Hindi ako ginaganon. Parang swerte pa nga kasi maganda yung flow ng pera nila nung magka-live-in pa kami. Tapos biglang bagsak lahat nung umalis kami ng baby ko. So dito ko po isi-segue yung kwento naman ng panganay ko. Inuwi ko po siya sa ancestral house namin. Nung time na iyon, talagang down na down din naman ako. Ramdam ko yung love at support ng mga tiyahin ko at mami ko. Nag-hire din po kami ng yaya para makapag-work ako sa gabi, and proud to say, sa call center po ako nag-work noon kahit hindi pa masyadong nagbo-boom yung industry. Kaya maganda rin yung role na na-establish ko sa BPO bago ako nag-resign sa corporate job ko years ago. Yung panganay ko ay parang escape artist, as in nakakalabas siya sa crib or sa playpen niya. One time, nagising siya nung nasa baba ako ng bahay. Narinig ko na lang na tinatawag niya ako sa taas at mga 1-year-old pa lamang siya noon, pero bakit parang marunong na siyang magtawag? Ang nadinig ko talaga, Mami! At 2 beses niyang inulit yun. Sir Red, may pintuan sa hagdan and wall panels so hindi mo makikita kung sino yung nasa hagdan. Air conditioned din po yung space, lalo na yung living room at yung dining namin. May sliding door sa kitchen para pag naka-on yung aircon ay mako-contain yung lamig. So pagbukas ko ng pinto sa hagdan para sana puntahan si Phoenix, ang aking anak,
at nakita ko siyang nasa tuktok na baitang ng hagdan. Nakataas po yung isang kamay niya na parang may humahawak sa kanya. Sa sobrang takot ko, nakuha ko talaga na makatatlong hakbang lang para maabot ang mahigit 20 baitang ng hagdan. Humahagik-gik din po talaga yung anak ko matapos kong gawin iyon. Sabi pa niya, "Funny mommy, frog jump." Sa takot ko rin na mahulog siya, Sir Red, hindi ko rin alam paano ko nagawa sa bilis yung pag-akyat ko sa naturang hagdan. So nung kinarga ko yung anak ko, tinanong ko siya kung paano siya nakapunta dun. Ang sabi niya, "Wawa." Pero hindi ko pa nagigets agad yung sinasabi niya. Pinalitan ko siya ng diaper sa kwarto para ma-freshen up ko siya. Binihisan para makapag-walk kami sa labas ng bahay. Nung nasa sala na kami, ang sabi niya, "Bye, Wawa." At saka ko lang nagets na yung Wawa ay lola. Kumakaway pa siya sa screen door namin. Abot-abot talaga yung kilabot ko noon, Sir Red. Hindi ko alam kung sinong lola yun at kung bakit nasa bahay siya. May iba pa akong incidents, and if gusto ng inyong mga solid na listeners, ay magsisend po ako ulit. And then, puntahan na po natin, years later, schooling age na ang panganay ko at lumipat kami sa isang apartment. May boyfriend na po ako noon at ang pangalan niya ay Alex. Yung asawa ko ngayon na mas mahal ka pa sa akin, Sir Red. Sa kagustuhang makatulong sa mama ko at mga half-siblings ko, sinama ko sila. So ako, panganay ko, si mama at 4 na half-brothers and sister ko ang magkakasama sa bahay. Kumikita naman ako noon and maayos yung work ko. Itong apartment na to ay nasa 3rd floor. Hindi ito yung masasabi kong may maayos na neighborhood dahil overcrowded or sabihin nating densely populated yung lugar na yun. Eskinita lamang din ang daraanan. So yun lang din kasi yung kaya ng budget ko noon dahil nagpapaaral na ako ng mga kapatid at anak ko. So maayos naman yung unang buwan. Kaya lang sa hagdan at ang main entrance, doon ko nararamdaman, Sir Red, yung ibang vibes. May time na nakakakita ako doon ng babaeng nakatayo. Pero nakatayo siya sa kisame. Nakatiwarik. May kwento-kwento din kasi noon, Sir Red, na may namatay daw sa apartment na ito pero walang nagkwento kung paano at kailan. Hindi ko rin po kasi feel na makipagmaritesan sa mga kapitbahay naming palengkera. Tsaka mahilig din kasi silang magyaya ng sugal kaya ako talaga'y humihiwalay sa mga to. Magaganda naman ang mga kaedaran kong nanay doon sa street na yon. Mukhang okay naman kaso mahilig lang talaga sila sa mga bingo, pusoy at tong eats. Hindi rin naman ako nagsusugal ng ganun-ganun. Itong sinasabi kong babae na nakikita ko na nakatiwarik sa kisame ay parang normal lang siyang tao. Basta nasa kisame nakalapat yung paa niya at ewan ko kung bakit lagi siyang tumitingin sa akin. Hindi naman pumala sa dako yung itsura nito, Sir Red. Basta tulad ng aking nabanggit, para lang talaga siyang normal na tao. Dumidiretso lamang ako, Sir Red, kahit alam kong nakatingin siya sa akin. Yun bang kunwari hindi ko siya nakikita? Nag-cellphone ako noon para kunwari dead malamang. So nung makarating ako sa taas na baitang at nasa harap na ako ng apartment door namin, na-realize kong magkatapat yung pinto namin sa kabilang unit, which is bad. Andun pa rin, Sir Red, yung dinaanan kong babaeng nakatiwarik. So pagkakuha ko ng susi sa bag, akala ko ay mawawala na siya.
Pero pag-angat ng mukha ko sa pagkakayuko, naroroon po yung babae, and by this time ay face to face na kami. Laking gulat ko, na blanko ako at talagang nilamon ako ng hilakbot. Mas lalo pang tumindi yung aking nararamdaman na yun nang nakita kong ngumiti siya ng nakakatakot. Baka talagang ang goal niya kasi ay makita ko siya or mapansin siya. Kaya nung nakabawi ako, tumawa ako, nakita kong napasimangot naman siya. Nagsalita akong mag-isa at sabi ko, nakalimutan kong bumili ng yosi. Tapos pinasok ko yung susi sa doorknob at diretso ako, Sir Red. Tumagos ako sa kanya and yung parang kuryente na mababang voltahe ay naramdaman ko sa mukha ko nung dinaanan at tumagos siya sa akin. Para siyang na-disappoint kasi wa-effect yung pagpapakita niya sa akin. Pero hindi niya alam, sanay na ako sa mga weirdong bagay. Hindi ko pa nga po sinarado yung mismong door at tanging yung screen lamang ang nakabukas. So habang may ginagawa ako sa loob ng bahay, nakikita ko pa rin po siya sa labas ng pinto. Nakatiwarik pa rin siya. Saka ko naalala yung sinasabi ni Mama noon. Dapat may palaspas sa bawat pintuan at bintana. So napangiti tuloy ako. Sinarado ko yung pinto at awa ng Diyos, hindi siya nakikita ni na Mama at ng anak ko. Yung uncle ko ay nagrenta din sa taas ng unit namin months later. Kasama po niya yung kanyang pamilya. Itong sinasabi kong babaeng multo ay patuloy pa rin ang pagpapasaway. Yung pinsan kong mas bata pa sa anak ko ay nahulog sa hagdan at ito nga ay naganap 1 linggo pa lamang matapos ang pag-moving in nila. Ang sabi nung bata, may tumulak daw sa kanya, pero ang sabi ni na uncle ko ay wala naman daw. Naniniwala ako sa pamangkin ko kasi yung uncle ko ay walang kahit na anong palaspas o kahit tribulto ng anumang santo sa bahay. So nakikita kong akyat manaog yung babaeng nakatiwarik mula ground floor hanggang 4th floor. Malaya din siyang nakakatagos sa unit sa tapat namin at sa unit ni Uncle. Yung nakaubos ng pasensya ko talaga this time, Sir Red, ay yung nakikipaglaro yung anak ko sa taas at nahulog din siya sa hagdan. May galos tuloy siya sa noo. Pina-check up at pina-x-ray namin pero walang nakitang issue. Matapos po nun ay hindi nagpapakita sa akin yung babae for 3 days. Nung weekend na yon, nanggaling ako sa inuman. Umuwi po ako ng madaling araw para makapagpababa ng lasing. Kasi lasing ka man o hindi, nanay na ako at kailangan ko talagang asikasuhin lahat ng kailangan ng nag-iisang anak ko. So pagdating ko sa bahay, namataan ko na naman siya sa hagdan. As in ang kapal talaga ng mukha niya, Sir Red. Ang kapal ng mukha ng babaeng nakatiwarik na yun. Kaya sa lasing ko ay dinuro-duro ko siya at mukha akong tanga na nagmumura at nagduduro-duro sa hangin. Sinabi ko nga tuloy sa kanya na wala siyang karapatang tumambay sa hagdan at manakit na mga bata. Sabi ko, bakit hindi na lamang ako ang takutin niya at itulak? Bakit yung mga walang kalaban-laban at hindi siya nakikita ang kinakaya-kaya niya? Sabi ko pa nga noon, siguro tatanga-tanga kang nahulog ng patiwarik dito sa hagdan kaya ka ganyan no. Patay ka na nga, tatanga-tanga ka pa rin. Nakikita kita. Wala lang akong panahon sa'yo. Kaya lumayas ka na dito dahil patay ka na. Binuka po niya yung bibig niya, Sir Red, at parang tunog ng grounded na microphone na nagfi-feedback yung lumabas na tunog sa bibig niya. As in nakakarindi at ang sakit sa tenga. Pero parang narinig ko
na bumulong siya at sinabing, "Hawakan mo." At hinila ko yung nakalaylay niyang buhok at parang bula sa washing machine yung feeling. Hinila ko at minwestra ko palabas. Lalong lumakas yung nakabibinging tunog. Siguro kung may tsismosang kapitbahay na gising ng madaling araw na yun at makikita ako eksakto na parang baliw na may invisible na sinasabunutan palabas, tiyak laman na ako ng chismis kinabukasan. So pagkatapos nun, pumasok ako sa loob at umakyat ng hagdan. Hindi ko na po siya nakita ulit doon. Andun na siya sa covered court ng Muñoz ngayon nakikita. Pero at least, nasa labas na siya ng apartment building. A year later po ay nabuntis ako at nahinto naman sa work. Lumipat na po kami noon sa Quezon City. Ito ang bahay na pagpasok mo pa lang, mainit na. Wala naman pong multo pero napaka-negative nung vibes ng bahay na yun. Segmented or divided na yung bahay na ito sa different floors and apartments. Yung anak kasi ng may-ari daw ay nag-suicide sa isang room doon sa main house. So parang yung buong bahay tuloy ay may nega vibes. Nung maipanganak ko ang bunso kong si Phoenix din ang name, constant ang iyak niya. As in ang lakas ng iyak niya lalo kapag hindi ko siya hawak palagi. And then after a month, kinuha na kami ng asawa kong si Alex at lumipat na kami sa San Miguel. Maayos naman yung bahay. Pero iba yung vibes na mararamdaman mo sa common kitchen at common CR. Mezzanine floor kasi yung ino-occupy namin and walang sariling CR and kitchen. And then one time, naglaba ako sa likod. Madilim at malamok nung time na iyon hanggang sa may nadinig akong boses ng lalaki. "Tina," wika niya. Napamura ako noon, Sir Red, kasi nahihirapan na nga akong maglaba at magkusot tapos makikisabay pa ito. Aaminin ko rin talaga na hindi ako sanay na magkusot. Nagkataon lang nung time na yon dahil nasira po yung washing machine namin. Dahil sa may tumawag na boses ng lalaki sa akin, pinatulan ko at sinabi kong, "Ang ina ha, saka naman akot kung nagbabanlaw na ako. Pagod na ako ha, please wag ngayon at papatulan talaga kita." At bigla pong nawala yung weird vibes. Pero pagpasok ko sa pinto ng laundry area, may sumalubong sa akin na parang usok, pero mabilis lang. Doon nga'y naaalala ko talaga, Sir Red, si Angela. Pero parang itong sumalubong sa akin na usok ay mas malala. Masasabi kong ang negative nung vibes na yon dahil ang bigat. Negative kasi yung vibes ng mga tenants sa babang rooms, kaya feeling ko rin ito yung dahilan kung bakit na-attract yung ganitong nega vibes hanggang dito sa aming floor. Hanggang sa lumipat na nga po kami ng GMA Cavite. 7 years later. Hindi ko pa rin po magets kung malabo ba talaga yung third eye ko or what. Nung time na iyon, mapuno, baku-baku pa yung kalsada, konti ang ilaw at taas baba yung kalsada dahil nasa bundok. Honestly, Sir Red, ay masarap ang buhay dito. Magaan at maganda yung pwesto ng lupa ng family ni na Alex. So corner lot sa taas ng burol, kaya kung magkakaroon ka ng second hanggang third floor ay overlooking siya sa mapuno at talagang nakaka-relax. Months after naming lumipat dito ay nasa corporate life pa rin ako. May kotse naman kaso super gastos sa gas at toll, tsaka 2 hours drive din from here hanggang sa Ortigas. At ito po'y nangyari before the pandemic. Yung sasakyan namin, pinabless pa po namin yun. Brand new po yung nabili namin. Pero dahil nagmamagaling ako na magmaneho,
So lahat tuloy ng gasgas o magiging galos ng kotse ay ako talaga ang may kasalanan, kaya ayaw akong pagmanehuhin ng aking mister. Isang beses ay nagpasundo ako sa kanya sa Star Mall Alabang. Alam ko naman na may mga kwento-kwento na tungkol sa Star Mall pero hindi po yun yung nangyari sa amin. So nasundo ako ni Alex sa Star Mall at maayos naman ang pagdadrive namin mula doon hanggang sa Southwoods exit ng SLEX. Paglabas ng Southwoods, may maliit na tulay na madadaanan na magiging link ng Binyan at ng GMA. So parating pa lang kami, may nakita po kong matandang babae sa ilalim ng poste. Iniisip ko noon na baka tiga doon lamang siya at naghihintay ng tricycle kasi 4 AM na yun. Hindi ko alam pero for some reason, hindi po bumusina si Alex sa tulay. Pero usually po'y ginagawa niya ang pagbubusina. So paglagpas namin sa tulay, uminit yung auto. Inadjust ko po yung air conditioning ng sasakyan dahil mararamdaman mo talaga yung biglang pag-init. Hanggang sa napatingin po ako sa rear view mirror. Napamura talaga ako, Sir Red, dahil yung lola na nasa poste ay nakasakay na sa backseat at nagtama pa talaga yung aming mga mata pagkatingin ko sa salamin. Bigla din siyang humawak sa magkabilang headrest ng driver seat at front passenger seat. Nag-move forward siya so yung mukha niya ay nasa gitna na namin ni Alex. So ilang inches na lang ang mukha niya sa mukha ko. Doon talaga ay nanigas ang aking kalamnan, Sir Red. Hindi nakakatakot ang itsura niya pero yung presensya niya ay mas malala pa kay Angela nung bata ako. Mas demonic yung peg niya. Amoy sulfur siya at sa kanya pala nanggagaling yung init. Bigla-bigla ay bumulong siya. Yung bulong na parabang nahihirapan na namamaos na hindi mo alam na parang pasigaw basta't hindi ko siya ma-explain. Tapos in between ay may static noise. Kinabahan ako at naisip ko yung movie na Poltergeist. I guess totoo talaga yung sinasabi nila na pag demonic presence ay parang TV na static channel ang tunog na maririnig mo. As in parang pag nawawala yung cable sa analog TV na walang masagap na channel sa kanilang antena. Ganon yung naririnig ko noon, Sir Red. Parang ang bagal din ng oras at hindi ako halos makagalaw at makapagsalita. Itong asawa ko namang si Alex ay nagtanong kung anong problema. Siyempre, bigla ang iyak ko. Hanggang sa napahagulgol na ako at napatanong siya kung what's wrong. Naghalo na yung uhog at luha ko pero awa ng Diyos ay hindi ako hinawakan ni Alex. Hindi din niya nakita ang nakita ko. Feeling ko kasi kapag hinawakan niya ako ay makikita na rin niya yung nakita kong matanda at baka maaksidente pa kami. Tumawa po yung lola sa likod. At may konting static noise yung kanyang pagsasalita. Kaya inudyokan ko ang asawa ko na ihinto ang aming sasakyan. As in akala mo talaga yung eksena sa Wattpad pero pang shake, rattle and roll ang peg dahil sa dinami-dami na pwedeng hintuan ay sa tapat pa ng punerarya siya nagpark kasi dun daw maliwanag. Nagmamadali akong bumaba noon, Sir Red. Nakatatlong yosi ako noon bago muling sumakay. Pinabuksan ko lahat ng pinto ng sasakyan. Hanggang sa nakarating na po kami ng bahay at iba yung naramdaman kong comfort. Kaso nilagnat po ako ng 2 days. Ang turning point dahil sa experience kong iyon. Ayoko nang bumiyahe o magbiyahe ng madaling araw at nag-resign po ako sa corporate job ko. And then a month later, naswertehan ko po ang work from home at hanggang ngayon ay ito pa rin po yung aking work. Pero akala nyo ba ay okay na ang lahat? Hindi pa rin kasi may iba pa pong instances.
Ito naman ay aking ibabahagi sa pinakahuling parte ng aking nakakawindang ngunit nakakahilakbot na karanasan.